Samantala, hindi natatapos ang pag-alala ng mga Taclobanon sa mga nasawi nilang mahal sa buhay noong bagyong Yolanda. Kahapon lamang ay binalikan ng mga Yolanda survivors ang ilang mga lugar na matinding tinamaan ng bagyo, gaya na lamang ng Tacloban City Astrodome. Narito ang report ni Haji Caaminio. Sariwa pa sa isip ni Maricris Figueroa ang sinapit ng isa sa kanyang kasamahan sa trabaho noong manalasa ang bagyong Yolanda. Hindi na nakita ang katawan ni Genevieve May Lentejas matapos ang hagupit ng bagyo noong nakaraang taon, kaya labis ang paghihinagpis ng kanyang kaibigan. Isa si Genevieve sa libo-libong nasawi sa kamay ni Yolanda na inalala sa isang mataimtim na tagpo sa Tacloban City Astrodome kaninang umaga. Dumagsa ang mga mahal sa buhay ng mga nasawi na makikita ang listahan ng pangalan sa isang memorial wall. Kasi po, gusto lang po namin makita, kami lahat ng mga taga-DNR, yung pangalan ng kasamahan namin na nasama po sa mga namatay nung Typhoon Yolanda. Gusto po namin makita kung nandyan po yung pangalan niya, tsaka yung sa kapatid niya po. So, nandiyan naman? Opo, nakita po naman namin. Masayahin daw si Genevieve at palaging maaga kung pumasok sa opisina. Binibigyang buhay niya ang kanilang opisina sa DENR sa tuwing papasok na siya. At dahil hindi na nakita ni Maricris ang kaibigan, hindi niya napigilang maging emosyonal nang magbigay siya ng mensahe. Miss ka na namin, at saka, sana masaya ka na doon. At saka, sana kasama mo na rin yung kapatid mo doon na hindi man lang nakita yung katawan. Masama man sa loob namin na nawala ka. Pero alam namin na masaya ka na rin kung nasaan kami ngayon. Alam namin na sa piling ka na ng Panginoon ngayon. Ang 47 anyos naman na si Marisa Naputo halos pinagsakloban ng langit at lupa nang mawalay ang kanyang pamilya. Hindi na rin niya nakita ang mga mahal sa buhay matapos ang bagyo. Yung nangyari po yung sa Yolanda, sama-sama po kami ng pamilya ko. Tapos biglang tumaas yung tubig, nandoon na po kami sa tuktok ng bahay namin. Ako yung unang nahulog, pero yung asawa ko at saka yung dalawa naming anak, hawak-hawak po ng asawa ko. Until na dumating yung hindi ko na sila nakita. Kagabi inalala rin ng mga nakaligtas nating kababayan ang namatay nilang mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng pag-aalay ng kandila sa karagatan at pagpapalipad ng mga sky lanterns. Nagliwanag ang kalangitan sa pagsisimula ng seremonya, simbolo ng pagbangon at pagsibol ng liwanag at pag-asa para sa ating mga kababayang sinalanta ng bagyo. Daan-daang tao ang nagsindi ng sky lanterns para sa kanilang mga yumaong kaanak. Magandang balita naman para sa mga deboto ng Santo Niño ang pagbubukas muli ng Santo Niño Church na naapektuhan at nasira din noong kasagsagan ng bagyo. Ang simbahan kasi ang sandigan ng mga Taclobanon at dito sila kumukuha ng lakas para muling makabangon. Natapos man ang paghagupit ng bagyong Yolanda at kahit paano'y unti-unti nang bumabangon ang ating mga kababayan, hinding-hindi makakalimutan ang libo-libong taong nasawi sa isip at puso ng mga kaanak, kaibigan at mahal sa buhay ng mga nakaligtas sa delubyo. Kasama sina Albert Elona at Joel Mamaril sa tulong ng PCMC PRTV Tacloban City para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Caaminio, Tacloban City.